Sa lahat, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dobling paggalang po sa ating beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hindi po natin makakalimutan aral ng ating beloved pastor at saka beloved assistant pastor. Paggalang din po sa mga anak po ng beloved pastor. Mga ngaral, mga awit, mga manggagawa sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat at minsan pa ako po ay nabigyan na naman ng pagkakataon upang maihiyag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako po ay tinawag sa paglilingkod ng mahal na Panginoon way back 1997, mga minamahal. Kaya halos 27-28 years na po ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ako po ay isang kabataan lamang, mga minamahal. Teenager po ako nang makilala ko ang mahal na Panginoon. 23 years old po ako noon at nag-aaral po ako ng medisina, mga minamahal, dito po sa Manila. At alam niyo mga minamahal, nung una mga minamahal, nung nasa probinsya kami, maaga po kaming naulila sa ama, mga minamahal. Dahil nung 18 years old po ako, wala na po ang father ko. Isa po siya yung breadwinner po sa amin, housewife ang mother ko. Nung nawala na po ang father ko, mga minamahal, tinulungan lang po ako ng mga kapatid ng father ko, mga minamahal. Pinag-aral po kami, magmula elementary, high school, hanggang college, mga minamahal. Sa hirap po ng aming buhay, mga minamahal. Kaya ang inyong abang likod, mga minamahal, lahat po ng hirap sa bukid, mga minamahal, naranasan ko lahat yan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, nung kami po ay ipadala sa Manila para mag-aral, talagang nag-aral po ako, mga minamahal. Pero dahil wala po ang father na disiplinaryan, mga minamahal, dito ko po sa Manila natutunan mag-inom, manigarilyo, pumunta sa mga populang ilaw, mag-drugs, mag-shabu, lahat po ng bisyo natutunan ko dito sa Metro Manila, mga minamahal. Dahil hindi ko po kasama ang aking mga magulang at kamag-anak. Kami-kami lang mga estudyante na naka-boarding house, mga minamahal. Kaya dumating yung time na nung namatay ang father ko, sabi nga nila, huwag ka nang mag-doktor kung yun ang pangarap ng pamilya natin. Kasi baka hindi mo matapos, medyo mataas ang tuition fee, mga minamahal. Pero sabi ng mga kamag-anak ko, mga auntie ko, sige lang, mag-aral ka lang mabuti at makakatapos ka rin. Hanggang nag-aral po ako, mga minamahal, dito sa Manila. Dahil nga po, ang dami ko pong bisyo, gabi-gabi. Nakainom ako, mga minamahal, tambayan ko yan sa Quezon Avenue. Minsan, pag umuwi ako sa probinsya, umiinom din ako doon. Sabi ng mother ko, o ikaw, umiinom ka na naman ng alak. Wala nang maniniwala sa iyo kapag ikaw naging doktor. Kaya, alam nyo mga minamahal, talagang gusto ko po ng kapayapaan. Ako po ay nagdasal sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko po magkaroon ng kapayapaan. At ituro mo sa akin kung saan kita paglilingkuran. Kaya mga minamahal, minsan isang gabi ako po ay nanaginip na may nakita akong lalaki na nakabarong Tagalog. At pilit niyang inaabot yung aking kamay. At nung nagpangabot ang aming kamay, ako po ay nagising. At sabi ko, sino kaya yung lalaking napanaginipan ko? Nakaraang ilang buwan, mga minamahal, pag bukas ko ng Channel 13, mga minamahal, nakita ko po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at yung napanaginipan ko, mga minamahal, ng ilang buwan na nakaraan, yung lalaking yon, mga minamahal, yun po ang ating beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda. Kaya ako po ay hinanap ko po ang gawain na ito, mga minamahal. Wala pong naghikayat sa akin. At hinanap ko po ang gawain na ito. First na dalo ko sa Amoranto, mga minamahal. Ginaid po ako ng mga mababait na kapatiran natin. At dahil po at that time, hindi ko alam kung bakit wala pong bautismo noon, Miyerkules, mga minamahal. Sinabi ng mga
kapatiran doon. Sumama ka sa amin sa Cuneta Astrodome, sabi ng isang kapatiran na barbero. So pumunta po ako sa barbershop niya at dinala po ako sa Cuneta Astrodome, mga minamahal. At doon, tinanggap ko ang mahal na Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas, mga minamahal. At magmula noon, nagpakainit ako, naglingkod ako, at binago ako na ating pinakamamahal na Jesucristo, mga minamahal. At minsan, dahil sa aking paglilingkod, dahil baguhan ako, mga minamahal, talagang proud na proud ako maging membro ng ating gawain. Sabi ng mga kaibigan ko, bakit dyan ka napunta? Hindi mo ba alam na ang Jesus Miracle Crusade ay oneness? Wala sila sa katotohanan, ito ay kulto. Kaya mga minamahal, ako po ay nag-observe. Inobserbahan ko ang gawain na ito, mga minamahal, isa lang naman ang tinataas po natin. Ang ating pinakamamahal na Jesucristo, mga minamahal. Ang dami dito, kaya hindi ako umalis, mga minamahal, dahil nakita ko, ang daming lasinggero dito, babaero, adik, snatcher, masasamang loob, mga minamahal, binago lahat ng ating mahal na Panginoon. May mga communist pa dito, may mga NPA pa dito, mga minamahal, kompleto yata itong gawain na ito. Pero isa lang, ang formula para mabago ang ating buhay. Ang formula, ang tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ako ay nagpatuloy sa paglilingkod. After 1 week, mga minamahal, na ako po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, tinawag ko ang aking auntie kasi kasama ko. Ang aking auntie may high blood, may sakit sa puso. Tumanggap siya sa mahal na Panginoon. Pagkatapos noon, mga minamahal, tumanggap siya. Inalis lahat ng kanyang karamdaman, mga minamahal. At itong aking auntie na ito, nagkaroon pa ng breast cancer ito, mga minamahal. So hindi po namin pinagalaw yan. Pinag-pray lang namin, mga minamahal. At talagang nung masave siya, nasa 50 plus siya, mga minamahal. At nakapaglingkod pa siya ng mga 20 years sa mahal na Panginoon bago siya kinuha ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil sa katandaan na rin, mga minamahal. After 1 year, ang aking mga kapatid na tumanggap sa mahal na Panginoon, ang aking mga pinsan, mga minamahal, tumanggap lahat na sa mahal na Panginoon. Kaya nung aking pinsan, mga minamahal, nung tumanggap, sabi ko, magmula ngayon, dahil tinanggap mo ang mahal na Panginoon, magmula ngayon, ang lalabas sa bibig mo, puro praise the Lord na. Ang dala-dala natin ay puro pag-ibig na. Sabi kong ganyan, wala na yung mga hatred, sabi kong ganyan. Kasi ang aking pinsan, mga minamahal, may hatred siya. At gusto niya maghigante kasi ang father niya ay pulis sa probinsya namin. At pinatay siya, mga minamahal. At talagang nung pinagsasaksak po nung father niya, mga minamahal, kalong-kalong niya ang father niya nung talagang mawalan siya ng hininga. Kaya grabe talaga, mga minamahal, talagang gaganti siya at papatay siya talaga. Kaya talagang sabi ko, para hindi sumama yung buhay ng aking pinsan, kinuha po namin. Mga minamahal, tumanggap siya sa mahal na Panginoon. Sabi ko, pag uwi mo, ang dala-dala mo pag-ibig. Pag uwi niya sa Zambales, mga minamahal, nagkita sila ng nanay niya. Ang unang sinabi niya sa nanay niya, Mama, I love you, mahal na mahal kita. Halos umiyak po, mga minamahal, ang kanyang nanay kasi first time marinig ng auntie ko na nag-I love you ang kanyang anak. Sabi niya, kaya mga minamahal, pinuntahan ang aking auntie, sabi niya, pakisabi kay Romel, salamat at naglilingkod na pala ang aking anak. Ngayon po, mga minamahal, ang aking pinsan, testimony leader po sa probinsya, mga minamahal. Kanyang mga kapatid at kanyang pamilya naglilingkod, mga minamahal. Yung isa niyang kapatid nasa Canada, yung isa niyang kapatid major na po sa Philippine Marine, mga minamahal, kapatiran po natin. Kaya mga minamahal, talagang ang paglilingkod sa mahal na Panginoon nakakabuti talaga, mga minamahal. Kaya kung may mga baguhan dyan, gusto nyo ng kapayapaan, mga minamahal, talagang sigurado po yan. Dati, mga minamahal, kaming lahat dito sa Jesus Miracle Crusade nung wala pa sa mahal na Panginoon. Pag Sabado-Linggo na, nag-iisip na kami kung ano ang pupulutanin, anong iinumin, mga minamahal, na alak, mga minamahal.
Pero ngayon, dahil tinanggap na namin ang pinakamamahal na Jesucristo, lahat po ng kapatiran, mga minamahal, mas minamabuti na po namin pumunta po sa gawain at sabay-sabay po kami nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang iyong abang lingkod, nagkasakit din mga minamahal bilang Doctor of Medicine, mga minamahal. Family Medicine Specialist po ako. Nagkaroon ako ng karamdaman, mga minamahal, skin disease. 6 months po yan, nagnanana ang aking buong katawan, mga minamahal. Talagang grabe. At that time, board review namin, mga minamahal. Halos talagang nagre-reklamo na ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, talagang itataon mo talaga na board review ko at pinahintulutan mo itong napakakating skin disease ko na ito na nagnanana pa. Mga minamahal, pero talagang tiniis ko po yan. Ang aking panlaban na lang, nagpupuri na lang, gabi-gabi mga minamahal, hanggang dumating matapos na yung board exam namin, 4 na araw mga minamahal. Ako po ay nag-fasting sa San Fernando, Pampanga, kasama ko ang aking tita. Mga minamahal, after 3 days, lumabas po ang board exam result. Pasado po ang inyong abang lingkod, mga minamahal. At hindi lang yan, yung 6 na buwan na skin disease ko na nagnanana, na napakakati, mga minamahal, sa tiyan ko, sa chest ko, sa kamay ko, mga minamahal. Alam nyo, nilinis yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tinuyo po yan at talagang parang kaliskis ng isda na pinitik-pitik ko na lang at grabe talaga ang pagpapala na binigay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, nung ako po ay makapag-asawa na, ang aking panganay, premature po yan. Dahil nung 30 weeks siya, ang aking misis, na yan, naglilik na. May panubigan ng lumalabas, mga minamahal. 30 weeks pa lang yan. Dapat ang normal 37 weeks, mga minamahal, kulang na kulang. Hanggang dumating yung time na 32 weeks siya, mga minamahal, talagang mababa na po yung panubigan, kaya nagkaroon ng emergency cesarean section po ang aking misis. At yung OB namin, tumawag na po ng neonatologist, mga minamahal. Hindi lang po yung general pediatrician ang tinawag. Tumawag na po sila ng mga espesyalista na neonatologist dahil nga kailangan ma-anticipate na kapag talagang mahinang-mahina, premature, kailangan ma-incubator po ang aking anak, mga minamahal. Kaya ang aking ginawa, alam nyo naman, mga minamahal, pag may problema na, nagdadasal na tayo, nagpapa-back up prayer na, mga minamahal. So sabi ng mga kapatiran po natin, wag kang mag-alala, Dok, sama-sama tayong ipagdasal ang iyong baby at siya ay magiging malakas. Mga minamahal, talagang himala ng himala. Nung lumabas po ang aking baby, mga 31 to 32 weeks, mga minamahal, 37 po. Kulang pa siya ng almost 1.5 buwan, mga minamahal. Pero paglabas po ng aking panganay, grabing himala. Ang lakas-lakas niya. Sabi ng neonatologist, Doc, hindi na po natin kailangan na i-incubator po yung anak nyo. Talagang napakalakas ng anak nyo. Parang term na term. Parang kabuanan. Sabi niya, kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganun din po, grabe po ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Itong December lang, mga minamahal, sinundo ko yung anak ko doon sa school niya. Alam nyo, mga minamahal, may isang malaking puno doon sa school niya. Habang paglagpas ko doon sa puno, mga minamahal, mga 1 to 2 seconds lang, mga minamahal. Magbibilang ka lang, 1, 2. Paglagpas ko, mga minamahal, yung malaking punong kahoy, biglang natumba, mga minamahal. Yung sumunod na sasakyan, yun po ang tinamaan, mga minamahal. Bigla akong huminto. Talagang sabi ko, glory to God. Sabi ng mga nakatambay, grabe, sir, grabe, muntik-muntik ka na doon . 1 segundo lang, paglabas mo, bumagsak na yung punong kahoy. Kaya sabi ko ganyan, glory to God talaga. Iyon po yung mga hindi po natin na kayang bayaran, mga minamahal, yung protection na ibibigay ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. At ganoon din po, isa pang protection nung ako po ay clerkship, mga minamahal. Dahil po, tumira po kami sa bahay ng auntie ko, sabi niya ganyan, Romel, dito na kayo tumira sa akin, dito sa Novaliches, sabi niya. Yung apartment niya, mga minamahal, malapit sa creek, mga ilog, mga minamahal.
Hindi po namin alam. Ito pala habang natutulog po ako, dahil pagod na pagod ako, galing po ako ng duty, mga minamahal, natulog po ako sa sala namin. Grabe, parang nananaginip ako na parang may basa na tali na dumadaan dun sa katawan ko, mga minamahal. Di ngayon, sinipa ko siya ngayon, mga minamahal. Pagsipa kong ganyan, akala ko tali eh. Pagsipa ko, mga minamahal, sabi ko, bakit parang kwan yun? Madulas yun. Pag open ko ng ilaw, mga minamahal, ahas, ang laking ahas, mga minamahal, dumaan dun sa katawan ko. Dahil nga po, mga Kristiyano tayo, panay po ang rebuke, mga minamahal. In Jesus' name ako ng in Jesus' name, mga minamahal. Hanggang pumasok sa butas. Ang problema namin, nasa butas na, yung ahas. Di puro kami in Jesus' name ng aking kapatid at aking auntie. Biglang may ipis, hindi po namin alam bakit may ipis dun sa harap ng butas. Nung may ipis sa harap ng butas, mga minamahal, lumabas po yung ahas at saka pinatay ko po yung ahas, mga minamahal. Tapos tinignan ko po yung paa ko kung mayroon tama, mga minamahal, kung may puncture, kung may bite siya, mga minamahal. At sa talagang pinagpala po at hindi po ako kinagat ng ahas na yan. Kahit dumaan po yan sa aking katawan, mga minamahal. At isa pa, after 1 month, mga minamahal, may ahas na naman doon sa bahay, mga minamahal. Itong ahas na ito, nakita po ng aking kapatid. Yung aking kapatid na bunso, hindi po naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakita niya pala itong ahas na ito sa mga libro ko, mga minamahal. Lahat, nasa labas pa kami. Nasa school pa kami, pati yung pangalawa kong kapatid na nag-aaral ng nurse, nasa labas pa. Ang aking tita, wala pa. Inaantay po kami ng aking kapatid sa labas ng apartment. Dahil takot na takot siya. Hindi niya kami naantay, mga minamahal. Ang ginawa po ng aking kapatid na hindi naglilingkod, sumulat po siya. Manong, ante, mag-ingat po kayo. May nakita akong ahas dyan sa libro ni Manong Romel. Uuwi na po ako ng Sambales. Iniwan niya na po yung papel doon sa may TV. At umuwi na po siya ng Sambales. Safe na po siya. Kami ngayon, papasok na kanyang mga mahal sa buhay, habang kumakain po kami doon sa loob, mga minamahal, habang kumakain po kami, biglang lumabas ngayon itong ahas na, mga minamahal. At itong ahas na ito, habang kumakain kami, kasama po namin pala sa loob ng bahay. At siyempre, mga minamahal, pinatay ko na naman itong ahas. At habang nanonood kami ng TV, may nakita akong papel doon sa harap. Saka lang po namin nakita yung papel. Nung napatay na namin yung ahas. Kaya sabi kong ganyan, talagang itong kapatid natin na walang pananampalataya, nakakita lang ng ahas, talagang umuwi na, sinecure niya na ang sarili niya, mga minamahal. Kahit may mangyari sa mga mahal niya sa bahay, okay lang. Buti na lang, mga minamahal, kaming tatlo, mainit kaming naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kahit wala po tayong kaalam-alam, ang mahal na Panginoon, talagang prinoproteksyonan po tayo. Kaya po, mga minamahal, grabe talaga yung pagpapala pag naglingkod kayo sa mahal na Panginoon. Ito lang, mga minamahal, nung COVID. Ako po, bilang emergency room doctor, hinawaan ko lahat ng mahal ko sa buhay, mga minamahal. 5 dito sa 6 doon sa Sambales, 5 dito sa Taytay Rizal, mga minamahal, sabay-sabay. Na-quarantine po kami, mga minamahal. 3 senior citizen po ang hinawaan ko, mga minamahal. Grabe po ang pa-back-up prayer ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, proteksyonan po ang aking pamilya. Kasi 11 po kami, mga minamahal. Dumating po yung time pa ng aking panganay, talagang hindi niya nakaya, nagsusuka na, mga minamahal. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi niya ganyan. Kaya sabi ko, anak, magdasal ka lang. Sabi ko, ngayong gabing ito, hayaan mo, magpa-back up prayer tayo, dyan sa Binangonan. Mga minamahal, nagpa-back up prayer kami. Sabi ng mga kapatiran natin na manggagawa, Bilabad Doc, huwag ka mag-alala, bukas magaling na yan. Talagang totoo nga, mga minamahal. Kinabukasan, mga minamahal, magaling na po. At lahat po kami walang na-hospital, mga minamahal. Alam nyo naman dati, mga minamahal, ng COVID. Pag na-hospital ka, puro ICU. At talagang grabe talaga. 11 po kami, hindi na hospital. Lahat po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ito lang recent, mga minamahal, ang aking mother-in-law 2 years ago.
naoperahan siya kasi na-fracture siya sa femur. Naoperahan siya first time, second, nag-fail yung operation, pinaoperahan na naman namin. Pagdating ng second operation, nag-fail na naman, mga minamahal. Hanggang nagkaroon siya ng infection, mga minamahal, na yung pinaka malupit na infection po, na bakterya. Na ang antibiotic niya, kailangan mag-antibiotic siya ng 3 to 6 months, mga minamahal. Kasi hindi na po namin pinatanggal po yung bakal. Naggamot po siya, nag-antibiotic ng tagto 2,500 po yung antibiotic, mga minamahal. Twice a day. Kaya po yung antibiotic, yung 2 tabletas, 5,000 sa isang araw. Sa loob dapat ng 6 months. Dahil po siguro sa lakas ng antibiotic, hindi na po kumakain yan, yung mother-in-law ko. Hindi na siya kumakain ng 2 linggo, kaya napakapayat na, butot balat na lang. Kaya sabi ko, ito, pag 2 linggo pa hindi kumain si Mami, wala na ito, kakong ganyan. Talagang baka bibigay na siya. Kaya kami, ready na. Sabi ng aking panganay, Papa, bago kunin ni Lord ang ating si Lola, pwede bang dalhin na natin siya sa gawain ng mahal na Panginoon at ipabautismo na at ipag-pray na natin? Sabi ko, very good yan. Yan ang gagawin po natin. Kaya po mga minamahal, kinausap ko ang mga manggagawa at Saturday po yon ng umaga, mga minamahal, pumunta po kami dito, mga minamahal, at pinatanggap po ang aking beloved mother-in-law at tumanggap siya ng bautismo, mga minamahal. After mabautismohan po ang aking mother-in-law, na sinasabi ko, 2 linggo lang pag hindi kumain siya, talaga mawawala na siya. Mga minamahal, pagbautismo, nag-lunch po kami. Grabe, sabi niya ganyan, pwede pa tayong mag-lunch at kakain ako. Sabi ko, praise the Lord, ito na. Mga minamahal, magta3 taon na po ang mother-in-law ko. Buhay na buhay pa, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord. Tinigil na po namin ang antibiotic, mga minamahal. Kaya bilang doktor, kung minsan, kailangan din natin ng pananampalataya, mga minamahal. Kailangan natin ang gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Talagang grabing pagpapala. Ngayon, mga minamahal, dahil nga po naulila po kami, lahat po, 4 po kami magkakapatid, pinagpala na rin po ng mahal na Panginoon. Lahat po ako, naging doktor po ako. Yung pangalawa, naging nurse po siya. Head nurse siya sa ICU, mga minamahal. Yung pangatlo, nasa Commission on Elections siya. Yung pang-4, nasa Saudi siya, mga minamahal. At grabe talagang pagpapala. Kung noon, mga minamahal, talagang pag nagpapatuto ang mga kapatiran natin, talagang pahirapan po ng buhay eh. Napansin nyo, mga minamahal? Pag may nagpapatotoo dito, ang hirap po ng buhay, ang hirap po. Pero pag medyo matagal nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, puro na pong pagpapala. Kaya sa mga baguhan, mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil ang pagtanggap sa mahal na Panginoon Kristo, ito po ay nakakabuti. Ito po ay hindi nakakasama po ito. Talagang grabe, mga minamahal. At gusto kong ipag-pray po natin yung aking pamangkin, mga minamahal, yung aking pamangkin, anak po ng bunso namin. Ngayong araw na po ito, papasok po siya sa Philippine Merchant Marine Academy. May 1 buwan kasi silang ikukulong at magti-training, mga minamahal, sa PMMA, mga minamahal. At sabi nga nila, talagang lakasan ng loob kasi medyo pangmalupitan daw po yung training ng PMMA, mga minamahal. Isa pong instrumentalist po natin sa gawain sa Sambales po ang aking pamangkin. Bass guitarist po siya. Kaya sama-sama po nating ipag-pray po siya para maging matatag siya at malusutan niya po yung training. Siguro hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lang.